We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Mga guro, masayang sinalubong ang mga estudyante sa unang araw ng klase sa Batangas City. Samantala, bilang ng mga nagpa-enroll ngayong school year, bumaba kumpara noong nakaraang taon ayon sa DepEd. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bit-bit ang mga flaglets, mala homecoming ang pagsalubong ng mga guro sa mga estudyante ng Batangas City Integrated High School sa opening of classes. Mataas ang energy ni na sir at ma'am para raw maset ang mood ng mga mag-aaral sa unang araw ng pasukan. Dapat hindi po sila natatakot, dapat mag-e-enjoy po sila at para throughout the year ay sila po ay laging excited. Sabik din ng ilang estudyante sa kanilang ikangay first day high. Hindi raw muna ipatutupad ang striktong lecture at exam sa mga eskwelahan. Doon sa classrooms naman ay kumustahan sessions muna ngayong araw na ito. At the same time, yung mga lessons na hindi naman ganong napakabigat. Nakikilala po namin sila ng mabuti. Dahil? Dahil po, wini-welcome nila kami dito sa school. May mga estudyante namang nalito at hindi alam ang section at classroom na papasukan. Umaabot sa mahigit 8,000 estudyante ang balik-eskwela rito na isa sa pinakamalaking pampublikong paaralang pang-sekundarya sa lungsod. Mas mababa raw ang bilang na yan na nag-enroll kumpara noong nakaraang taon. Kasi po nag-open ang iba't iba pong barangay ng junior high school. Ano po, katulad po ng Gulod, and then mayroon po ang Santo Niño, mayroon din po yung Mahabang Dahilig. Tumaas din ang bilang ng transferee. Kung dati nasa lagpas 100 lang, pumalo na raw ito sa mahigit 200 ngayon. Dahil sa sama pa rin ng lagay ng panahon, ayon sa DepEd Batangas City, hindi nakamit ng ilang paaralan ang 100% complete attendance ng mga estudyante sa unang araw ng pasukan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang mag-aaral sa Batangas City pansamantalang nananatili sa mga makeshift classroom dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Suot ang kanilang uniforme, excited na pumasok sa unang araw ng eskwela ang mga mag-aaral ng Santa Rita Elementary School. Nagsimula ang school year 2023-2024 sa isang morning activity. Pagkatapos nito, nagbigay ng maikling mensahe ang punong guro saka nagtungo sa kanya-kanyang silid-aralan ang mga mag-aaral. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nasa 1,566 ang bilang ng mga enrollees sa paaralan. Mas mababa sa bilang ng mga enrollees noong nakaraang taon na umabot sa 1,706. Pero sa kabila nito, kulang pa rin daw ang mga silid-aralan. Lahat po ng mga available spaces ng paaralan ay ginamit na din namin para po may masilungan ang ating mag-aaral sa kanilang edukasyon. Medyo masikip po kasi po ay hindi naman po yung actual classroom size. Bagamat hindi tumataas yung enrollment, pero marami po tayong mga dilapidated buildings na kinakailangan na ng replacement. Kaya sabi natin, hindi man nakakasapat lagi yung mga old buildings natin dahil
risky naman sa mga bata kung pagagamit pa natin. Ang makeshift classroom na ito na dating masikip at tumutulo, nalagyan na ng bubong kaya kampante na raw si Teacher Zyvie na hindi na mababasa ang kanyang mga mag-aaral. Mas makakatiis po itong mga malalaki ng students kaysa po noong grade 2. May hinihiling pa rin po kami na sana magkaroon po kami ng building para naman po mas maayos ang pag-aaral ng mga bata ngayong taong ito. Sa ngayon, 6 ang temporary learning spaces o makeshift classroom sa paaralan. Kabilang narito ang dating storage room na ginawang classroom ng grade 3 ni Teacher May. Maliit man po ang aming classroom pero sila naman po ay kasyang-kasya rito. Dapat ang teacher masayahin, energetic po sa pagtuturo para naman po sila ay araw-araw may sigla. Kasyang-kasya naman po kami. Hindi naman kayo? Hindi po. Ayon sa DepEd, mayroon na silang supplementary budget at ang LGU para sa karagdagang silid-aralan sa Santa Rita Elementary School. 1 building, 12 classrooms po yung ating may ilagay doon na nakareflect na po dun sa ating budget. Kung may start po itong this year, hopefully po matapos ng 2024 yung building po natin sa Santa Rita. Samantala, patuloy pa ring tumatanggap ng mga late enrollees ang paaralan gaya na lamang ni Aling Luz Viminda na hindi raw kaagad na i-enroll ang anak na papasok na sa kinder. Lagi po akong may duty po sa trabaho ay tatatlo lang po kami. Kailangan pong walang ma-absent sa amin. Iginiit ng DepEd na bawal tumanggi sa mga late enrollees. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 78,000 estudyante nagbalik eskwela ngayong araw sa Lipa City. Shifting ng klase ipinatutupad sa ilang paaralan sa lungsod dahil sa kakulangan ng classrooms. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Buhos ang dating ng mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang sa Inusluban Marawoy Elementary School sa Lipa City kaninang umaga para sa unang araw ng balik eskwela 2023. Ang mga bata excited sa unang araw ng flag ceremony. Kung excited ang ilan, umalingaw-ngaw naman ang iyakan sa ilang classroom gaya ng 5 taong gulang na anak ni Mavic. Hindi, kahit kinder agad. Kaya umiyak doon. Ang dami nag-iiyakan doon. Hinahanap yung pinsan na andito. Tahimik naman sa klase ang anak ni Rhea na binabantayan nito sa labas ng kanilang silid-aralan. Active naman po siya sa lahat. Tapos ngayon? Okay naman po. Maya-maya din po, uwi na din po ako. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, papayagan daw muna nila yung mga magulang na ihatid yung kanilang mga anak dito mismo sa loob ng eskwelahan at bantayan doon sa labas ng classroom. Pero after Friday or next week, hindi na nila papayagan yung mga magulang at pwede na lamang sila mag-abang doon sa kanilang mga anak doon sa labas ng eskwelahan. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, normal ang mga ganitong eksena sa unang araw ng eskwela. Normal na din naman ang kakulangan ng classrooms, lalo't umaabot sa mahigit 2,000 ang mag-aaral. Kaya mayroon kaming shifting ng klase. Kulang kami ng 16 na classrooms. Ang Inusluban Marawoy Integrated National High School, kinulang din ang classroom pero nagagawan daw ng paraan para sa higit 3,600 na estudyante. 2 shifts ang ating senior high. May mga buildings tayo na for repair. Pag yun ay naayos lahat at kami ay nagkaroon din ng panahon na mag-transfer sa ating building dyan sa unahan, sa admin building. Sa tingin ko sasapat na naman siya. Wag lang magkakaroon ng volume ulit na dadating at dadagsain kami ng mga enrollment from private schools. Ayon sa DepEd Lipa, sa 85 eskwelahan at mahigit 78,000 mag-aaral sa lungsod, 5 ang problemado sa kulang na classroom. Sa tansya, kailangan umano nila ng nasa 80 classrooms. Actually, meron tayong request ng additional classroom for this. No, hindi pa lang dumarating yon. Siyempre, for budgeting pa rin. Madali namang mag-respond ang ating pamahalaan dito sa pagpapatayo ng school building. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Bagyong Goring posibleng lumabas ng PAR bukas o sa Huwebes ayon sa Pag-asa. Samantala, Tropical Storm Haikway na nasa labas ng PAR, bahagyang lumakas. Alamin yan sa report.
Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil pa rin sa bagyong Goring, nakataas ang signal number 3 sa southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang signal number 1 naman sa northern at eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Huling namataan ang bagyong Goring sa layong 175 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Mabagal itong kumikilos pa west-northwest. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas sa PAR ang bagyong Goring bukas o sa Huwebes. May tsansa ring lumapit o maglandfall yan sa bahagi ng Batanes. Bahagyang lumakas naman ang Tropical Storm Haikway na nasa labas ng PAR at nasa layong 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok yan sa PAR bukas at tatawagin sa local name na Hana. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Patuloy namang pinalalakas ng bagyong Goring ang hanging habagat na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Mimaropa, lalo sa Palawan kung saan may malalakas na ulan. Uulanin din ang ilang bahagi ng Calabarzon. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Northern at Central Luzon, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga motorista dismayado sa ikawalong sunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Presyo ng langis posible pang tumaas sa mga susunod na buwan ayon sa DOE. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Ramdam na raw ng jeepney driver na si Jeffrey ang mataas na presyo ng produktong petrolyo, lalo ngayong araw kung saan ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang 70 centavos na dagdag singil sa kada litro ng diesel, 80 centavos sa kerosene at 30 centavos naman sa gasolina. Ito na ang ikawalong sunod na linggo na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis. Lugi na talaga ho eh. Kahit ho anong diskarteng biyahe, hindi pa rin ho umabot eh. Talagang kulang pa rin. Di ho, tiyaga na lang. Nauna nang sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na epekto ito ng pagkonti ng imbak ng langis ng Estados Unidos at Europa. Ang tricycle driver na si Marnie, umaaray na. Wala naman ho magagawa, boss eh. Titipirin nila. Karamdam talaga. Pero ayon sa DOE, posible pang taas presyo sa langis sa mga susunod na buwan. Kung pagbabasihan po yung outlook na nilabas ng S&P Global Platts, sinabi nga po nila na sa susunod na 2 buwan, ito September, October, patataas po ang presyo. At saka alam naman po natin, historically, kapag lumalamig po ang klima ng ibang bansa, na tumataas po yung demand for petroleum products. Ang tsuper ng jeep na si Noli, inihirit ang dagdag pasahe, bagay na hirit din ng samahan ng mga tsuper ng jeep sa Southern Tagalog. Kumbaga nakuha namin yung pang-crudo namin, yung tumaas. Yung diesel na tumaas, nagdagdag ng pamas, parang nababawi din. Yun na yung ng ibang grupo. Kawawa na itong mga kababayan natin na nagsasuffer din sa mataas na presyo. Di pabor dito ang ilang mga commuter sa Lipa City. Hindi po. Kasi lahat po tumataas na eh. So mga student, it's not good po. Hassle din po syempre pag sasakay ka, karamihan pa po traffic eh. Kaya mas pinipili po namin pag kami nakabike na lang pag may pupuntahan. Pero ayon sa LTFRB, wala pa silang natatanggap na formal na petisyon na humihiling ng dagdag pasahe. Masusi rin nila itong pag-aaralan para isaalang-alang ang sitwasyon ng magkabilang panig. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Kakulangan ng mga silid-aralan at gamit sa paaralan sumalubong sa mga estudyante sa unang araw ng klase. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, may 4 na classroom ng grade 11 students dito sa Batangas City Integrated High School. Yung walang armchair, ayon yan mismo sa principal ng paaralan. Pero may koordinasyon na rin naman daw sila sa kinaukulan para matugunan yung problema sa upuan. Panibagong school year at bagong hamon na naman para sa mga estudyante at guro. Ayon sa DepEd Batangas City, kasama pa rin sa pagbubukas ng klase ang kakulangan ng classroom sa lungsod. Humigit kumulang 50 silid-aralan daw ang kailangan pa. Napakarami po talaga considering yung increasing enrollment natin sa public schools. Yan, kakulangan ngayon dahil nga tayo mayroong makeshifts. Pero hindi lang yan ang problema. Sa Batangas City Integrated High School, may classroom nga pero wala ring upuan ng hindi bababa sa 4 na classroom ng grade 11 students. No choice ang mga estudyante kundi sumalampak sa sahig. Kanya-kanya na lang silang dala ng basahan o di kaya'y sako para ipangsapin sa sahig. Ang hirap pong gumawa ng activity kapag po nakaupo sa sahig. Para pong mas nakaka-stress yung pag-upo kaysa sa pag-aaral, pag ganun. Nangyari raw ito dahil ipinahiram muna ang mga upuan sa bagong bukas na school building ng junior high school. Dinala po nila doon sa room nila. Sabi ko sa mga bata ay pansamantalang magtitiis muna dahil sabi ng aming principal ay magkakaroon naman po. May ilan na may upuan nga, sira naman at walang patungan. Pero determinadong magsumika pa rin sa pag-aaral ang mga estudyante. Mahirap po, nakangalay. Pero pansamantalang naman po ito. Po lahat ng pagsubok kakayanin po. Kapansin-pansin din ng ilang sirang pasilidad. Lahat daw ito na i-coordinate na rin ng pamunuan ng paaralan sa DepEd at LGU. 1,000 upuan daw ang hiniling sa DepEd at karagdagang 1,000 sa LGU. Magkakaroon po ng bagong chairs doon. At the same time, mayroon din hong request kami sa local government. Bibigyan din ho ng iba. Meron na po tayong plano dyan, may purchase request na rin po. At doon po sa DepEd Central, do may mga constructed buildings tayo ay pinuprocure na rin po. Kaya inaasahan din po natin na darating sa lalong madaling panahon. Hanggang 2 buwan daw ang hihintayin para maipadala ang mga bagong upuan para sa mga estudyante. Ivy, sinabi sa atin ng principal ng paaralan na isasagawa daw agad yung mapping para maisaayos yung mga electrical wirings doon sa mga classroom. Samantala, ibinahagi rin sa atin ng pamunuan ng paaralan na walang shifting ng klase dito sa kanilang eskwelahan. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. 3 pamilya na natrap sa baha sa isang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro na rescue. Ilang palayan lubog sa baha. Narito ang report ni Denise Abante. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang magtungo ang mga kawani ng Coast Guard Substation Sablayan, PNP, BFP at PDRRMO Sub-Office sa Barangay Santo Niño, Sablayan Occidental, Mindoro para magsagawa ng rescue operation sa 3 pamilya na natrap sa baha bunsod ng pag-apaw ng ilog. Ligtas na naitawid ng mga otoridad ang 7 katao mula sa kabilang bahagi ng ilog. Dala po ng bagyong Goring po yung habagat po at umapaw po yung mga malilit na ilog natin dito. Lahat po kasi ng ilog dito sa ikot po ng Sablayan ay galing sa bundok po ay patuloy na tumataas po. Nasa evacuation center ang mga nasagip na pamilya. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1,000 evacuees na ang naitala sa bayan simula pa kahapon ayon sa MDRRMO. Samantala sa video na ito nakuha ng isang netizen, makikitang nalubog na sa baha ang mga palayan sa Barangay Ibod sa bayan pa rin ng Sablayan. Hirap na rin umanong makatawid ang mga motorista dahil sa baha. Samantala gumuho naman ang bahagi ng isang tulay sa Sitio Tabuk, Barangay Buena Vista sa parehong bayan bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nagresulta ng paglambot ng lupa ayon sa MDRRMO. Pansamantala muna itong hindi pinadadaanan sa mga motorista para na rin sa kanilang kaligtasan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente. Kami po inanawagan sa mga lahat po ng residente ng Sablayan, lalo po doon sa mga lugar na mababa po. Sana naman po ay sila sumunod sa mga kinaukulan upang hindi na po dumating sa ganitong pagkataon na sila i-rescue pa ng mga rescuer.
Sa bayan ng Rizal, patuloy pa ring binabantayan ng MDRRMO ang antas ng tubig sa mga ilog na ngayon ay nasa orange warning na. Ibig sabihin, malapit nang umapaw ang mga ilog. Ayon sa MDRRMO, posible pa raw ang pagtaas nito sakaling magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa lugar. Pinapayuhan naman ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar na maging alerto sakaling kailanganin ang lumikas. Dahil sa mga naitalang baha at walang tigil na ulan, nagpatupad na ng kanselasyon sa sanay unang araw ng balik eskwela ngayong araw, August 29, sa lahat ng antas mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Occidental Mindoro. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 23 anyos na lalaki na tubong Dasmariñas City, Cavite matapos umanong saksaki ng 41 anyos at isang construction worker na residente ng barangay Lumbang Kalsada, Calacas City. Sa investigasyon, inaya ng sospek ang biktima na makipag-inuman. Noong una raw ay pumayag na tumagay ng isang beses ang biktima, ngunit hindi na umano pumayag sa pangalawang beses na alok ng sospek. Dito na raw nagalit ang sospek at sinaksak ang biktima sa dibdib. Agad na isugod ang biktima sa ospital habang mabilis na nakatakas ang sospek. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa biktima at sa pamilya ng sospek para sa kanilang pahayag. Mag-ingat-ingat po sa binibitawang salita kasi po sabi nga po natin, bulahin na natin ang ibang tao lang natin. May time po talaga na hindi niya alam or malakas ang kanyang loob kasi nasa influence po siya ng anak. Mga maghahain ng kandidatura dagsa pa rin sa ikalawang araw ng COC filing sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mala-box office ang naging pila sa paghahain ng COC para sa barangay at SK elections sa unang araw nito kahapon. Sa datos ng COMELEC Batangas City, halos 1,000 ang naghain ng kandidatura sa lungsod. Binubuo ng 105 na barangay ang lungsod na itinuturing na may pinakamaraming bilang ng barangay. Kahapon was grabe, no? It was really dinagsa. We did our best. It turns out na naayos naman. Sa ikalawang araw ng COC filing, parti-partido pa rin ang mga naghahain. Mahabang pila man ang sinusuong ng mga kakandidato, pero organisado na ito ngayon. Hiwalay ang pila para sa kakandidatong barangay officials at pila sa sangguniang kabataan. Ayon sa polling body, inaasahang malalagpasan ang bilang ng mga nagpila ng kandidatura noong 2018 na umabot sa mahigit 3,000. As this system goes, accommodate naman. We had 955 nga kahapon, di ba? By September to over 5,000 more plus. Plus, if that number is sustained. Sasalain din daw ang lahat ng mga COC forms na natanggap nila sa 6 na araw na filing of COC. Normally naman, kung may mag-file ng protest or anything, but we will elevate that to the proper authorities sa commission. And then, sasalain, yes, papadala yan sa Manila. Mahigpit ang paalala ng COMELEC sa mga nagpila ng COC. Huwag magsagawa ng premature campaigning o anumang anyo ng pangangampanya, on-ground man o online. Hanggang alas 5 ng hapon ang COC filing. Kasama si Buhaya Dante Jr. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Unang kaso ng gun ban violation sa Quezon na itala sa bayan ng Macalelon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kalaboso ang 37 anyos na construction worker na si Jason Bulfane ng Barangay Mabini Ibaba, Macalelon, Quezon matapos umano niyang pagbantaan at tutukan ng baril ang isang tendera ng mais sa kanilang lugar. Sa investigasyon, niyaya raw ng sospek ang biktima na makipag-inuman sa kanya pero tumanggi ang tindera. Inugot niya yung baril at ikinasa sa harap niya, sabay tinutukan. Pag hindi, sabi ng suspect,
Pag hindi ka nakipag-inuman sa akin, papatayin kita, pati papa mo. Dahil sa takot, agad daw nagsumbong ang biktima sa mga otoridad. Na-recover sa sospek ang replika ng Glock 18 gun kasama ang mga bala nito. Ayon sa pulisya, nagsisisi raw ang sospek sa nagawa nito ng imbestigahan. Dinala namin dito, amoy alak pa siya eh. Ang sinasabi niya sa amin, hangover daw. Sabi niya lang po sa amin, sir, biro lang naman yun eh. Sabi ko, hindi naman pwedeng biro-biroan lang ang ganyang bagay. Sinisikap na makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang nagsumbong na biktima at sospek. Sasampahan ng sospek ng reklamong grave threats at paglabag sa umiiral na gun ban implementation. Si Bulfane ang unang gun ban violator sa lalawigan ng Quezon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang mangingisda hindi pa rin nakapalaot dahil sa nakataas na gale warning. Samantala, maulang panahon, posibleng maranasan hanggang sa Sabado ayon sa Pag-asa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Wala nang tanggalan ng plastic cover sa tindahan na yan ni Nanay Lorenza. Tuwing malakas ang ulan, abot daw sa loob ng tindahan ng tubig. Pagka walang tirapal yan, laging napasok ang tubig. Itinabi na rin muna ng apo niyang mangingisda ang bangkang ito. Bawal pa rin kasi silang pumalaot dahil sa gale warning na itinaas ng Pag-asa. Nasa katamtamang lakas hanggang mahina na alon pa rin kasi ang nararanasan nila sa Barangay Santa Rita Aplaya, Batangas City. Alam na namin yan, ayun ay pakati na. Ibig sabihin ay liliit na ang tubig. Pero sa umaga, talagang malakas. Sabi ng Pag-asa, malakas na hangin at mga pag-ulan pa rin ang aasahan sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin daw kasing pinalalakas ng bagyong Goring ang habagat. And possible pa rin po na maka-apekto sa western section ng Luzon including yung Batangas. Sa Huwebes ng umaga pa raw, inaasahang lalabas ng PAR si Typhoon Goring. Pero ang binabantayang tropical storm na nasa labas ng PAR, posible nang pumasok sa bansa bukas. Parang halos the same na magiging track ni Goring. So kung parang nasa extreme northern Luzon siya, parang doon din pwedeng dumaan doon. Posible raw na magiging maulan sa Luzon hanggang sa last day of COC filing sa Sabado. Ipinapayo ng Weather Bureau na umantabay at sumunod sa mga abiso ng kinaukulan tungkol sa pag-iingat. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tambalang Martin Del Rosario at Lizelle Lopez patuloy na mapapanood sa upcoming GMA series. Samantala, Rabia Mateo nag-flex ng kanyang kauna-unahang sasakyan at bagong bahay. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang love team na Zarza o Zardos at Zandra ng Voltes 5 Legacy na ginagampanan ni Martin Del Rosario bilang Zardos at Lizelle Lopez bilang Zandra, parehong kinaiinisan at kinakikiligan din ng mga manunood. Kaya naman sa inaasahang pagtatapos ng palabas, asahan din daw ng patuloy pa ring mapapanood ang tambalang Martin at Lizelle dahil muli silang magkakasama sa isang upcoming series ng GMA. Ayon pa kay Lizelle, kung kinainisan raw ang kanilang karakter ni Martin sa Voltes 5 Legacy bilang Buzainians, mas kainisan pa raw ang bago nilang karakter sa upcoming series. Power of Manifestation with my first car and first house. Ito naman ang caption ni Rabia Mateo sa kanyang Instagram account matapos niyang mabili ang kanyang kauna-unahang sasakyan at bahay. Ayon pa sa post ni Rabia, mukha raw itong imposible noon para sa kanya pero dahil sa kanyang dasal at hard work ay nakamit na rin niya ang mga ito. Nagpaabot din ng pagbati sa kanya ang kanyang boyfriend na si Jeric Gonzalez. Samantala sa Royal Blood, hawak nga ba ni Christoph ang nawawalang flash drive? Ano kaya ang madidiscover ni Margaret sa mismong party niya? Ang mga eksena sa Royal Blood huwag palampasin pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.